Mga kangkol, welcome back naman sa ating YouTube channel. Ngayon, mag-simple tayo ng isang unit gamit ang isang Phoenix 6 na receiver. Yes mga kangkol, Phoenix 6 receiver yung assemble natin. So ngayon may isang turuan tayo kung paano mag-assemble ng isang Phoenix 6. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe na ating YouTube channel, please subscribe na lang at pakiclick yung notification bell para mag-update kayo palagi sa mga bagong videos natin. At huwag na kayo mag-comment ng how much mga ka-uncles kasi hindi rin tayo nagre-reply sa comments. Kasi napaka-stricto ng mga online platforms lalo sa Facebook natin. Biglang nabablock na lang yung account natin, nababan yung post. Kasi mga ganitong parts na isang airgun or anything na katulad nito, airsoft, bawal kasi yan sa Facebook. Lalo na kapag sunod-sunod na yung pagpo-post mo. Kaya as much as possible, hindi tayo nagre-reply sa comment. Kung gusto yung bumili, text direct message na lang sa ating Facebook page. Hindi kaya kay Chue Ellison sa Facebook accounts natin. Pati yung mga marami tayong mga account kay Phoenix PH, Phoenix PCP. Ayan mga kakos, doon na kayo mag-message. Tapos ilalagay natin link description below. Nandun naman yung Lazada shops natin, Shopee, pati yung Facebook page at Facebook account mga ka-uncles. So salamat sa mga na-subscribe at patuloy na nagsubaybay sa mga buyer natin, lalo sa mga sa mga repeat buyer. Malaki yung discount na binibigay natin sa kanila para din sila makapagbenta sila. Yung unang mga buyer natin, pues isang unit lang. Tapos pag nabenta nila, bili ulit sila ng receiver na binubuo nila. Tapos nabibenta naman ulit. Ayun, medyo napadami na yung mga receiver na nabibenta nila. Kasi mas mura kasi kung ikaw yung magbubuo ng isang airgun. Kasi makapili ka ng mga parts. Marami namang mga parts na bibili sa online. Kahit na barrel. Minsan nga lang, tapatan nga lang kung magandang barrel yung makukuha mo. So yung mga buyer natin, ibang buyer naman natin, marunong naman sila ng mag-ayos ng barrel. Nagka-crown at nagcha-chambering na rin sila. Kaya medyo nakakatipid sila sa mga unit nila. So ayan mga ka-uncles, pag gusto mong bumuo isang Phoenix 6 na receiver, huwag nyo munang pagloroan yung hammer na wala pang hangin kasi yan baka masira o mabasag yung acetal pin. Kung gusto nyo i-testing, hawakan yung hammer mga ka-uncles para matest nyo yung function ng isang hammer. So yan, tanggalin pakita natin kung paano tanggalin tong trigger, tactical trigger assembly. Yan, medyo masikip yan, saktong-sakto yung sukat niyan kasi full CNC made kasi yung gawa natin, kaya saktong-sakto yung sukat. Yan, medyo fit na fit yan. So Phoenix 6 inches receiver. So meron din tayong ito, dual tap silencer, tapos DBB barrel yung gamitin natin sa pagkabit. May-ari nito, kalimutan natin sino yung pangalan nito. So binayaran nito kalahati ng buyer natin. Tapos pagtapos na sa kanya na full pay. Yan mag-uncles, yan yung crown, labasan ng pillet. Tapos dito naman yung chamber, pasukan ng pillet. So DBB barrel 18 inches. Yan. So 12 grooves din siya. 60mm outside diameter. Tapos yung bubble tube na gamit natin is M30 yung thread. Tapos carbon fiber tank na All-Safe carbon fiber tank. Yan, maganda kapag naka-carbon fiber tank yung yung PCP kasi mas magaan siya. Tapos yung test pressure nito is 4,500. So yan, dito sa video na to may tinuturuan tayo na paano mag-assemble ng isang unit. Yung barrel natin is 18 inches. So mga ka-uncles, huwag na kayo makamuts mga ka-uncles, hindi naman tayo nagre-reply. Kaya check nyo lang yung link description below, nandun yung Facebook page natin, nandun yung Facebook accounts. Click nyo lang. Pati yung prices.
ng mga parts, naka-peddler, nandun yung link. Click nyo lang, makita nyo yung link. Para may idea din kayo, sakaling kayo magbubuo, may idea kayo kung magkano yung gagastusin nyo. Kung gusto mas makamura, pwede naman kayo magkabit ng aluminum tank. Tapos mga mumuray na barrel, meron naman sa online. Pati mga ibang parts, meron namang China regulator yung gamitin nyo para gusto nyo makatipid. Yun nga lang, yung quality din kasi. Tapos, baka manghinayang ka. Kaya madoble pa yung gastos mo. Kaya kung bubuo ka ng PCP, doon ka na sa pinakamagandang material ang gagamitin. So, sa kabit ng regulator, ito lang, tanggalin nyo yung knock-off pin sa regulator. Kasi kahit anong mo yan, karga ka ng karga sa tangke, walang lalabas na hangin kasi nakasarado yung knock-off pin. Kasi wala namang magtutulak doon sa loob ng ating receiver. Kagandahan din sa Phoenix receiver is compatible lahat ng parts. Pwedeng palitan ng woodstock trigger. Pwede lipat sa Phoenix 3 at Phoenix 4 ang ating tactical trigger. So sa pagtanggal ng knock-off pin sa regulator, liluwagan lang tong dalawang allen screw sa regulator. Tapos dandahan lang ng pagtanggal. Yan, dandahan lang. Kasi malaglag yung mga disc at hindi mo na alam yung arrangement. Magbabago na yung output mo. Kaya dandahan lang. Hindi na siya malaglag. Yan, Taiwan regulator, naka-black disc, makakapal. Pinagkaibahan kasi kung gagamit ka ng China regulator, maninipis yung disc. Tapos katagalan, yung cancade niya nagiging flat. Kaya tendency nagbabago na yung output mo. Napapansin mo lalo mas tumataas. Nagbabago yung output mo, mababago na yung accuracy mo. Kaya ang gamit natin Taiwan regulator, makakapal yung disc, matibay. Siya makangkol yung ating Taiwan disc. Tapos kapag once in a while yung regulator mo, linisan mo din. Hindi kaya palitan mo ng mga o-rings. Kasi katagalan yun talaga, normal lang yan. Sira din katagalan yung mga o-rings niya. Tapos ikabit mo na yung mga disc. Tapos pasok mo na sa regulator. So madali lang naman magbuo ng isang PCP airgun. Basta panoorin nyo lang yung YouTube natin para may idea kayo. Kasi kung diretso kabit ka lang, hindi mo panoorin, talagang mahirapan ka. So tapos magchat-chat kayo sa akin, hindi naman tayo agad makaka-reply kasi hindi na naman yan lang yung trabaho natin. Minsan sa gabi natin nakaka-reply. Maganda panoorin nyo. Sa gusto mga DIY mga kangkos, maganda pa yung panoorin nyo yung mga videos natin. Ayan mga kangkos, nabuo na ang isang regulator. Tapos lalagyan din natin ng o-ring itong kanyang regulator neck. Although pwede na siya kahit wala na, ilalagyan natin sakali bumigay na yung isang polyurethane na o-ring, meron pa rin siyang magsisil. Kaya sa pagkabit, lagyan ng o-ring yung regulator neck bago ikabit sa receiver. Maganda kung meron kang silicone oil para lalagyan mo muna ng silicone oil yung o-ring niya.
para madulas lang siya. Yan, nakabit na natin ang regulator sa ating receiver. Tapos ikabit na natin ang kanyang carbon fiber tank. So bago natin kinakabit yung yung ating tangke at 0.42 barrel, liters. sinusukat natin ba kasi masyadong ikli yung barrel. Tapos sasabit yung silencer mo. Yan yung ginamit natin na tangke, 0.42 liters na carbon fiber tank. Kabit na niya. Tapos kapag makakabit na natin ang tangke, sa electric na natin, karga natin ng hangin. Signal na ba? Tapos huwag niyo munang kalimutan yung pressure gauge. Signal cellphone. So Phoenix 6 na paganda na kanyang railings. Tapos meron pa siyang kabit ang pressure kapitan gauge. Sayang accessory sa gilid niya. So 20 mm, 20 mm yung kanyang railings. So sa paglalagay ng gauge, dalawang klase yung pinikabit, yung Teflon gasket o di kaya o-ring. So mas preferred ko yung o-ring kasi mas madali siyang magsisil. Unlike kasi sa Antay ito sa o-ring man. sa Pero katong gasket nga puti. Teflon Doon ang gasket. klasiko. Gasket Although nga mas puti. matibay siya O-ring na pang- antay tra. pang long term. Kamuta. So minsan kasi pag hindi masyadong lapat na lapat, Yung karon karga na itong hangin. higpitan ko pa masyado para nawawala yung Kaning PCP, normal na gini siya nga. hand-tight ng Maglisod yung kagkargaw ka ng potopot pa lang. Mas mayo ka ng nakay pagkargaan ko na madalas wala na compressor. Diyan, ako yung compressor diyan. yun nga Mo lang ang gamiton kay para pag mag-set ang valve, kailangan mo ko ng bigla ka pressure ba? Para mag-set ang valve, pag ma-set ang valve, pwede na gamiton tong hand pump dayon. Tong kargahan. So karga na to. so yan yung Pwede na po yung kalibit nimo. tank Naon. natin. So sige, makortan ka. Kaya magkablit mo di ba? Buto na siya. Ano mo daan para di masangko ba? Sige, sa pagkabit Ala- 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 trigger inactivate Gaya- natin yung gaya ng ugot. hindi kayo mahirapan. Ingatan lang na wag mawakan yung trigger pull baka kasi magulat ka na kung bakit pag mawakan ito tapos kinakatok para mas makabulitan. Salen hawiring trigger kaya buto na. Matangga. Tapos tingnan na siyempre yung natin yung video. Ha? Paganda full sensimate kaya napakaganda pagkagawa skulado lahat Pagkabit na ng nimo, mga gulo. i-deactivate mo ang hammer. Sukat Kaya sa mga pag-activate mo yung calipers. hawiran, may hawiran. Kaya makorta mo gusto. Pag deactivate hawakan yung hammer tapos dandang So ta si kag dok, ani? bitawan. Ay mo gidoktok pag ani mo. May hangin na to, Ano mo rin mo nakagaan bukal mo na dire, natin, maipit na dire. tapos Sa usay ako po ning Tapos yung linginon kailang dire. firing pin minsan Kaya mo balik. Bravo, Dudulaan no? bitaw, malumping na dire, Bravo, wala hangin, sila- dudulaan na wala hangin. Grabe rin kaya na. sa Oh, supplier usay po natin kaning na wala ni hangin dire. gumagawa. Yung sa uban mo, Mahaba yung dudulaan firing nilang pin. hammer. Malumping Mahaba dire, yung apil firing dire, pin. pag malumping na maipit na Mahaba siya. yan. Maikli yung Kaning distance ng travel ng hammer mo. Oh. Kaya advice ko Usay po katong mga release na kung bago, yung taas kay ni. nakalabas na firing pin Oh, sa taas kayo. Amahin siya 4.5 putlan to kay 5 pabilhan ni mo mga millimeter. 5 mm or Ang haba. 4.5 mm ang gawas niya. Kaya siya sakto. Taas kay siguro ni say. Taas kay siguro ni. Okay na siya. Sunod ikabit ang test na natin. ani barrel. Sok na kay taas mo kani ang carbon Ayan, fiber barrel. Ay kaning Singapore tube. Kaya siya masod niya. Okay na. Putlan siya taman dito. Siya taman na DPP dito. barrel 16 mm outside diameter. Nai-cutter dito. Kana orange. Yung may-ari nito siya Puti siya tama niya. from taga-samba yun. Check natin. Pantay lang. Sutiyo ka. Putulan mo natin ang kanyang Singapore tube. Kasi itong barrel na to, dun to sa isang unit natin. Para Hindi i-test na natin. hindi na mo bitay-bitayan. Tinanggal natin para ikabit ito sa kabilang receiver natin kasi may Tao di nagpapo. pa yun. Tao di. Baril.
Kasi matagal yung barrel na out of stock palagi yung barrel natin. So, matagal pumila sa barrel. Sa DPP, matagal. Ayan, pwede na hugutan. Wala hugutan mo. Magabot. So, hindi naman ganun ka Abot. bilis kumuha ng barrel. Tapos Andani. maganda naman Sa talaga sayang yung DPP flex barrel. Hindi ka mahirapan mag-tuning. Kasi napakadali lang. Range to, as my experience, range to 850 to 950. Yan, napaganda. Mahaba yung range lang. Maganda siya tumama. Hindi ka mahirapan. Kahit nga unregulated yung unit mo, wala siyang regulator. Sa gamit mo ay DBB barrel, di ka AC barrel. Namay nani, wala na. Kaya CB barrel. Ayun, maganda tumama kahit naka-regulated. Pagi sa do. Sige mo, adi Tapos do, lock makabit din mo na ng siyang barrel, konday. higpitan Lock mo na ng kay matangtang man eh. screw para mag-lock na yung barrel. Kanin siya dagan mo siya. Okay. Kani. Itong Oh, upper release pala ng isang Phoenix 6 upper is detachable. Tinatanggal mo yung Kanin release duha. na titira niya Dire na is siya, 11 or dovetail. sa pag masagad mo diya. Kasi yun na yun kung gusto mo tanggalin. So yan, yung ating Hindi po na naman eh. Mo hugutan. receiver with barrel ang tank na siya. Ang ganda nito is malaki yung screw na ginagamit natin para mas malaki yung kapit ng thread. Tapos yung material din, T6 aluminum. Matibay, unlike sa Sa'yo, mga ibang sa'yo kayo nagpabulkit eh. receiver. Saka daw, pila ka bulkit diya. Lalo sa Ay, 5, uno. receiver. Kasi ka pang hiyo sa Receiver. baligid diya. Yung materials na pakalambot kaya Mga nakatagal sa ako, gloss buwan. thread. Nga. Mga threading, yung mga lock screw. So, tawad, silencer. Silencer eh, kana plug in, plug out na eh. Ay sa tawad silencer, ito yung testing niya. So, meron din So, ito tawad mga ang bintang grip. Phoenix 6 na Indomade. Maganda maporma. So, Kay natin kay sa mga kanang Phoenix grip natin. kiti man kay igo. So, Kanan. yung Hombre. kasang grip na Okay, para kan. nakabit natin. Tapos, lalagyan natin yung butas Kasya yung pala. sa gitna para magkasya naman Di ba adjust mo na siya sa ano? Power. inner spring guide. Yan. Ang duot may kuhan. Sa Papapasok. yung pautan, kusog. Kung sobrang pa kusog So, nimo. yung receiver pa Kusog natin kayo. is adjustable. Buto na, power. dito dito. Di na mo balik pa. Adjustable din ang kayang Put mo trigger kaya pull. Pag gusto mong Sa tigasan, siyang hortong mangin. kaya trigger, pwede siyang Manang tigasan. balik Pag mo gusto mong soft touch lang, ano sa Dire position, siya sa trigger na kuhan. pwede Kani siyang mo ni palambot. pra kusog kani. Kani. Maganda Mo sa kani Phoenix mo pagkusugan ni mo hugot ni siya, gahi. Ni pra kusog kani kan trigger. Ako sa ning tarong ni. Masagod ni. Yan mga angles na lagyan natin ang butas sa gitna. Ganun pa. Tapos pwede na ikabit yung allen screw sa loob. Maganda kung meron kang mahabang allen screwdriver. Allen wrench driver para hindi ka mahirapang magkabit yan. Sinusukat pala ng screw para sa grip ng ating Phoenix 6 M5 by 15 ang kanyang sukat. Marami naman yan sa mga motor shops. Kasi minsan naubusan tayo ng previous na ganyan. Kaya hindi natin napapadala yung mga ibang buyer natin ng allen screw. Phoenix 6. Napakaganda. Napagagawa ng isang Phoenix 6. Yan, nakabit natin na kayang grip. Pasensya na kung hindi nakasentro yung natin, yung video. So yan mga angles, kinabitan natin ng folding mechanism yung ating Phoenix 6 receiver para pwede siyang foldable ang kanyang buttstock para pag gusto mo ipasok sa backpack, kasya siya. Yan, napakaganda kapag naka-foldable buttstock. Tapos yung gamit pala natin tactical buttstock is Python.
buttstock. Complete na yun. Kabitan din natin siya ng extra under railings, although meron na siyang railings. Sa baba, kinabitan natin para mas maporma siya. Pero, Yan mga ka-uncles. 20mm ang kanyang under railings. So, kabitan din natin ng 20 to 20 kanan. na under railings. Ayan, huwag pwede naman wala na. Pampapugi naman na. Yan, pagkanda. Hindi pa nabubuo, pero Pwede napakaganda. naman wala. Pwede naman siya direct na Isang Phoenix 6 receiver. Mga ka-uncles. Yung pagugot niya mo. Kaya yung kita niya. So, available yan, yung mga parts na yan. Sa ating Lazada. Regulator, carbon fiber tank, silver grip. Lahat yan, mga parts na yan is available sa ating online shop. Tapos pag gusto mong mas direct sa atin magpabuo, so meron tayo additional na labor para sa leg test, tuning at Hit kayo. assembling. Ay, bot? Ay, punta. Yan yung scope natin, pressure scope natin. Let's go. Para hindi siya kasama sa unit na binili ni sir. Pa, Yung scope natin is medyo may kamahalan. pitan. Kaya ingatan natin yan. Yan yung paano natin, pang test ng mga unit natin. Kuan. Na scope. Meron namang maraming scope sa Lazada. Maraming nabibili, meron din mga mamahalin. Advice ko sa inyo, doon na kayo sa doon sa talaga sa kahit may prices siya, kung matagal mo naman magagamit, worth it naman. Kasi kung alin mo yung mura, tapos hindi naman magtatagal, magbabago yung kanyang accuracy, hindi mo rin may enjoy yung unit mo. So yan yung unit natin na buo na. Tapos pinatesting natin kay Boss Kenneth para mag-zero, tinuruan natin mag-zero ng scope. Actually siya rin nagbubuo ng mga ibang unit natin. Tapos ako na yung nagsisiro ng unit. Tapos nag-tuning. Yan, turuan natin para mag-zero. Ang kagandahan lang sa isang hammer type na PCP is madali siyang i-zero. So yung gagawin mo lang, silipin mo lang yung butas ng barrel. Swing mo, activate mo yung hammer, tapos silipin mo yung butas. Kung siya nakatapat yung kanyang yung barrel, doon mo rin tatapat ang scope mga kankles. Kankles, nabuo na natin ang unit ni Sir Kier Garbes from Iloilo. So ito yung unit mo, sir. Kinabitan natin ng sir, 18 inches na barrel, tapos yung 0.42 liters na tangke kasi yung 0.5 masyado na mahaba, tatama yung silencer natin. Tapos yung available kasi natin na barrel na lang pala is 18 inches na DBBR na barrel. So yan yung unit mo, sir. Naka Phoenix 6 receiver, full CNC made, stainless ang kanyang internals, adjustable power, adjustable din ang kanyang trigger pull. So request din ni sir na lagyan ng folding mechanism. Maganda din yung folding mechanism kasi para compact siya. So yan mga uncles, pakita natin. Ito kasi bago pa kaya hindi pa natin masyadong kabisado itong folding nito. Yung folding mechanism niya, nababali siya para pwede mo ilagay sa backpack. Kung gusto mo tanggalin, madali na naman, naka-thread naman yan mga uncles. So kinabit natin yung buttstock, sold out na pala na yung natin, yung gel cool buttstock na adjustable yung chickrest. Medyo may kamahalan nga lang, pero ito maganda na rin itong gamitin kasi astig yung design niya. Parang halos kapareho yung design niya sa yung receiver natin, pati yung kanyang buttstock mga uncles. So yan yung unit mo, sir. Kunta na recompute na natin yung yung parts na binago natin. So test natin ang kanyang accuracy. So na-test natin kanya maximum power niya. Kaya niya mag 900 plus. Kaya na nasa 960. So masyadong mataas yung kanyang EPS para sa 18 inches barrel, kaya binabaan natin para maganda yung accuracy niya. Yan yung unit mo, sir. 18 inches barrel DBB with jumbo silencer, carbon fiber tank, all safe, Taiwan regulator. So extra under railings. Kahit wala na to, pwede naman yung bipod direct na lang sa receiver. So i-test natin kanyang accuracy. So yung magte-test si Boss Kenneth. So ito yung naka-symbol sa unit mo, sir.
ating gunsmith, si Boss Kenneth. Nanay balakin. Ano? Ha? Ano? Ako sa itanong asa sa yan. Si Boss Kenneth, yan yung assemble ng unit mo. Yan expert sa pag-assemble ng mga PCP. So sa gusto magpabuo, pwede nyo i-PM to si Boss Kenneth. Yan yung mga minsan nag-modify. Siya yung nag-tuning minsan. Tapos kung may mga parts na kailangan i-modify, siya yung magaling yan sa machine shop, si Boss Kenneth. Boss Kenneth. Asa itong target na to. So test natin. May nanay bala. Meron na. Ano na? So, test natin ang kanyang accuracy, napaka-accurate. Nanay bangag. Ano pita ni tanaw na. Lagi. Nanti itu sa kuan. Ari kini. Ano bangag? Kanila sa kanila iga. Ano? Kaya paklaro kasi video siya pa. So ngayon gagawa mo tayo ng butas mga ka-uncles. Gagawa mo tayo ng butas. Ayan, gagawa mo tayo ng butas. Saglit na. Okay, pwede na. Unang butas para makita natin. So yan yung butas. Sige, next. So sa paglagay ng pellet, swing mo lang. Yan, malagas sa unit to si Boss Kenneth. Boss Kenneth PCP. Yan pala yun natin. Yung nag-assemble ng mga unit natin. Kahit lang Asa ikan. Sakit lang yan. Kaya pa na stable lang ang camera. So test natin ang accuracy kung gaano ka-accurate ang unit ni Sir Kier Galvez from Iloilo. Wala nang si Sir, wala nang mga kuskus balungos, nag-DP agad para i-assemble yung unit niya. Magka makuha pa ng iba. Sige. So second shot, test natin ang kanyang accuracy. Yan, isang butas lang. Okay, third shot. Hindi kasi ito hindi sa salero, kaya kahit magalaw yung lamisa, wala tayong bench rest na nilagay, ganoon pa rin, stable lang kayang panama. So nasa barrel din kasi yan, maganda yung barrel, DBB, AC. Meron din yung yung isa, yung Ocampo barrel. Meron tayong unggoy nun, maganda din yung pang competition. So third shot tayo mga-uncles. Yan, isang butas lang, dikit-dikit. So 5 shot. Ganda. Nga tumama. Pakita natin ano yung magiging naka-folding pa yan. Galawan pa lang. Alam mo na, magaling to si Boss Kenneth. Yan. Pangilang shot na? 4. Okay. Hindi nagbabago. Maganda. Kaya maganda talaga kung yung unit mo, maganda tumama. May enjoy mo talaga yung yung unit mo. Tapos ngayon nga lang, magastos sa bala. So sa anin mo yung forma ng unit mo kung di naman maganda tumama. Yung kagandahan sa Phoenix Airgun, full CNC made, naka-anodize na din, tapos stainless na kanyang internals, tapos yung quality ng material ginamit natin is matibay. Tapos accuracy, ganun din, maganda. Appearance ng ating unit, maganda. Napaka-accurate. So check natin, nakailang shots ka na? 5. 5. Yan. So ganun pa rin yung butas yan, lumaki na yung butas.
So yan mga ka-uncles, sa mga gustong magpabuo, you can direct message sa ating Facebook page. Balik kaya sa Facebook nitong si Boss Kinit. Siya yung pala yung natin. Minsan nag-assemble sa mga unit natin. Busy din sa trabaho niya, yata. Kaya hindi siya nakaka-video, lang siya, symbol lang siya. So message niyo lang si Boss Kinit. So sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe natin channel, please subscribe na lang. At paki-click yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos natin. See you in the next vlog. Seryoso na.